Kasi may tugtog eh. Ulitin natin na may tugtog kasi mga kababayan, hindi ko alam saan ang galing yon. Na double play yata yon. Ito, pakinggan natin na kung bakit talo ang kampo ni Sara. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI agent John Mark Calilong. May umarangkatang balita si J.M. Pineda. Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. I'd like to, of course, thank the council, CJ Narvaza, who we feel did a really good job. So in cross-examination, we had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Pero para sa isang legal expert na si Atty. Mel Santamaria, sablay ang target ng depensa. Nabasagin ang mga pinagsasabi ni Calilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination. Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yun. Di ba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video. Malirik. Kasi mga kababayan, alam nyo, tama naman si Atty. Mel Santamaria. Bakit? Kasi ang ipinipresent ng NBI, yung video ni Sarang nagbanta siya, yung wag ka mag-alala ma'am, may nakausap na ako. So, ngayon, itong defense ni Sara, iba ang teknika niya eh. Ang sabi niya, NBI ka. Diba? Ang layo ng cross-examine. Talaga, sa totoo lang mga kababayan, no, hindi ako lawyer pero nanonood ako patungkol sa hearing-hearing. Ang layo ng pagka-cross-examine ni Narvaza. Una, ang ipinipresent ng NBI, yung video ng pagbabanta ni Sara, dapat doon siya mag-focus sa video, doon niya basagin. Pero alam nyo, ang cross-examine niya, iba. Ganito. NBI ka. Ang NBI, hawak ng DOJ. Ang DOJ, hawak ng executive. Ang executive ay pinamunuan ni Marcos. So, kung ano ang utos ni Marcos sa executive, pupunta sa DOJ. Kung ano ang utos ng DOJ, pupunta sa NBI. So, ang nangyari ngayon, utos ni Marcos, nagipitin si Sara. So, yun ang sabi niya. So, which is, mga kababayan, wala pong ganun sa batas. Bakit? Natural po ang executive branch is hawak ni Marcos kasi presidente si Marcos eh. Ngayon, kung pagbibintangan ni Narvaza na si Marcos ang nasa likod para gipitin si Sara at inutusan ng NBI, asaan yung ebidensya? Babalik sa kanya. Babalik sa kanya. Kasi kinunik-kunik niya kinunik-kunik niya. Sabi niya, NBI ka, di ba? Ang NBI under sa DOJ. Ang DOJ under sa Supreme Court. Ang Supreme Court under sa sa executive kay BBM. Sino ang presidente? Si BBM. Si BBM ang executive. Ang executive inutusan ng Supreme Court, inutusan ng Supreme Court ang DOJ. Ang DOJ inutusan ng NBI para saan? Gipitin si Sara, parang ganun. Ganun ang ginawa niya eh. Kaya nga si Panelo nang ganon-ganon sa likod eh. Sabi ni Panelo, tangina, walang ganito. Marami pang bigas kakainin to. Gumaganon si Panelo. Pansin niyo si Panelo sa likod? Dito si Panelo Sabi ni Panelo, mali ito. Wala ito. Hindi ba narinig nyo mga kababayan? Mali ito. Narinig nyo yung reklamo ni Panelo. Anong sabi ni Panelo? Na tinanong ni Risa Hontiveros yung witness. Tapos tinanong ni Risa yung defense. Yung ano ang sagot ng defense, di ba? Napanood nyo si Panelo kanina, nag-react. Mga kababayan, tawa ako ng tawa kay Panelo eh. Sabi ko, ano to? Si Sara, binanata ni Panelo, ba't ganun? Ito ba yun? Saglit. May video si Panelo ditong napanood ko, tawa ako ng tawa eh. Binanata ni Panelo, ito ba yun? Ito ba yun? Wait lang mga kababayan.
binabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niyo naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Tama yun. Dapat ganun ang mga tanong. Did you expect that to come from Senator Risa Ontiveros? At nung narinig niyo po yung tanong na yon, na marami ang pumupuna sa kanya na sinasabing, that was too early, that was for her actually to decide as a senator judge upon her perusal of everything, when the time comes that she has to make a decision. Sa punto niyo po, katulad ng sinabi niyo, tama ang pagtayo niya at pagtanong ng tanong na yon. Yes, because I expect that to every senator with sensibilities, with common sense. Kung ikaw kasi judge, talagang dapat lahat ng tanong itanong mo na. Hindi pa pwedeng ilimita. Kasi precisely nga ang rules, yan, ginagamit lang yan para kunin mo katotohanan. Pero kung yung rules mo, ang sisira mismo sa paghanap mo ng katotohanan, palitan mo yan. In fact, I suggested to the Senate President when I was talking to him yesterday, mali ang rules ninyo, Mr. Senate President. You have to change that. Sabi niya, sige, oo nga, tingin ko rin nga, gano'n. Binabanatan nila si Ontiveros. I disagree with her in so many things. Pero tama yung tanong niya. Teka muna, hindi niyo naman naprobahan na may assassin. Ano ba itong ginagawa niyo? Is this an impeachable offense o ito'y maling asa lang ng Vice Presidente? Diba? Tama naman ang tanong ni Risa. Wala kang naipakitang assassin. Wala kang ebidensya na may assassin. Pero bakit nasabi ni Sara? Di ba doon pa lang sa meron kang posisyon sa gobyerno Di ba dapat pag may posisyon ka sa gobyerno, dapat hindi ka partisan, hindi ka balat sibuyas. So yung ginawa ni Sara pagmumura, impeachable na yun Hindi lang naman sa may present ka na assassin, ebidensya na may nakausap siyang assassin. Doon pa lang sa pagmumura ni Sara na putang ina ninyong lahat. Impeachable na yun Hindi po talaga maganda ang isang pangalawang pinakamakapangyarihan sa bansa ay nagmumura. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Doon pa lang impeachable na yun Saan ka nakakita? Sabi nga ni Jinky Luistro, saan ka nakakita? Kauna-unahan sa lahat ng naging Vice Presidente ng Pilipinas na ang Vice Presidente may kausap na assassin at ipapatay ang Presidente. Di ba? Oo. So ano to, gagawin na lang nating normal? Magkaroon tayo ng presidente noon na nagmumura, tapos ngayon magkaroon tayo ng vice presidente ngayong nagmumura pa rin? So ano to, normal ba tong ganito? Iba kayo mga susunod na maging vice presidente at presidente, hindi nare-respetuhin ng tao. Kasi bakit? Sila nga bastos bunganga di ba dapat meron tayong tinatawag na moral conduct? Di ba meron tayong tinatawag sa Code of Ethics, Code of Conduct, na ikaw bilang opisyalis ng gobyerno, bawal kang ganyan, bawal kang umastang ganon, bawal kang umastang ganyan. Kasi bakit? Modelo ka dapat kasi ikaw ang presidente, ikaw ang vice presidente, hindi ka dapat bardagul. Hindi ka dapat basagulero, hindi ka dapat utak squatter. Dapat yung bunganga, dapat meron kang moral. Dapat be civil. Hindi tayo mga bata matatanda na tayo. Civil. Be civil. Oo. Diyos ko naman mga kababayan. Di ba? Oo. Tama yung sabi ni Panelo. Mali ba yun? Di ba? So yun lamang po mga kababayan, no? Yung ating on public pa yun, di ba? Ma'am Erna Sigua. Oo, on public pa. So yun lamang po mga kababayan, no? Maraming salamat po no sa inyong lahat.